Hi guys! Happy Saturday! It is 8:15 ng umaga. Ngayon guys ay October 20 at yan ay birthday ni Daddy. So bago ang lahat, i-update muna natin ang ating kalendaryo bago tayo magsimula ng ating kitchen kaganapan. So ginising na natin ang mga bata. Actually si Jay merong religious education class today. Si ate ay tulog pa. Nakikita niyo yan guys. So mamaya magpipaint tayo ng ating pumpkins. Ito ay ginagawa naming tradition every year, simula nung sila ay maliliit pa. So medyo late na tayong nag-prepare ng ating pumpkin dahil medyo na busy tayo. Pero mamaya, pagkatapos ng ating mga kaganapan ay magpipaint tayo ng ating pumpkins na ilalagay natin sa harapan. So buksan na natin ang ating cortina para magkaroon tayo dito ng liwanag sa dilim. Ayan, kailangan ng ating mga plants ng sunlight. Daddy, can you do it? Can you do it? Ayan ang ating birthday boy. Say hi, Daddy. Yung suot ni Daddy ay regalo ko sa kanya. Sinuot kagad. Ayan. So, syempre, pabago ang lahat. Magbuburo na tayo ng ating coffee. Huwag ka na nga magtago. Magtago ka pa dyan. Inuksan ka ba eh? Napakalamig na, guys. Ayan. Dahil di naman kami pagkain pa sila. Bigyan mo na ng pagkain yung mga alaga. No. So ito guys ang ating siling labuyo. Ay mga ano, natuyo-tuyo naman na itong mga dahon. Kunin ko na ba yung mga, paano mamamatay kung nasa loob ng bahay? Kunin ko na ba yung mga sili? O wag na? Eh madami masyado na eh. Ayan guys, marami na tayong siling labuyong namumula. Tapos ito ang ating pineapple. Hindi, nilagay ko lang dito kasi ano, parang dito kasi may araw. Ayan, pinapakain ni Daddy ang ating mga pets. Magkape na tayo guys. Si Jay ay may pasok sa church ng 9:45. Ihahatid siya ni Tatay, kaya ginising na namin ang ating bunso. Coffee now. Come on. I need my coffee. I will, but I need first my decision. Yung ginawa nung tao dun sa ano, ginanagtag dun sa ano, sa mukha. No. Kasi party ka na siya nasa. No. So gagawa tayo ng pansik malabon. I'm not really gonna cook this. Stop. So ito na guys, nilabas na natin ang ating handa for today para sa birthday ni Tatay. Ito yung oxtail para sa ating kare-kare. Ito na guys yung ating na-marinade na spare ribs and baby back ribs. So nagpainit na tayo ng tubig. Ito guys ay para sa ating palabok. And then maglalaga tayo ng eggs para sa ating malabon. So ito na guys ang ating morning coffee. And then gagawa rin tayo ng blanc cake. Ube blanc cake. Bawal sabihin dito guys. Meron kasi ako dito guys egg whites. Gawin natin siyang cake. Sayang naman. Ayan. And then meron pa tayo itong ube yema frosting. Masarap din itong ipalaman sa ating blanc cake. Here's Daddy. Say hi. Tanggalin mo yung sa mukha mo. Ganyan si Daddy guys, nang aasar palagi. Lahat. Ito lang. Ito na guys, ang ating kitchen chaos. So dahil meron tayong egg whites, gagawa tayo ng puto cake. Gumawa na si Daddy ng mirang. Piniprepare ko naman ang mga dry ingredients. Sinisip natin yung cake flour. So ito na ang ating wet ingredients. Gagawin natin itong ubi flavor guys, kasi meron tayong ubi halaya dito. Kunti po, sige. Unfold it. Ito na guys ang ating puto cake mixture. So lagyan natin ito sa ating steamer. Ito Daddy. Okay guys, ito na ang ating puto cake. I-steam natin to for 10 minutes. So yung kalahati guys ay plain and then naghiwa tayo ng salted egg para itopping sa ating ube puto cake. At lalagyan din natin to ng cheese and ube yema frosting. Meron pa tayong second batch na isasalin dito.
So, ito na guys, ang ating remaining batch ng ating batter. Lagyan na natin yan ng salted egg. Ay, ano ba yan? Yan. Masarap guys sa puto cake yung merong salted egg. Pero dahil si daddy ayaw niya nun, so gumawa tayo ng plain. Yung plain naman natin na ano guys, puto cake, lalagyan natin ng ubi yema frosting at saka ng cheese on top. Balik tayo sa pag-inom ng ating coffee. So, itutpick test natin guys. Dahil ito naman ay maliit lang. Pagluto na guys, i-ano na natin, hanguin na natin sa hirap ang ating mga... So, luto na to guys. Wala nang dumidikit dito na butter. Ito ang ating first layer. Sobrang init. Ating second layer. Toothpick test din natin to make sure na luto na. Ayan guys. So, okay na yan. Turn off na natin ang ating steamer. And then, i-unload ko lang tong ating first batch. So, gumamit tayo ng liner, pati na ang ating molder para iwas hugas. Ayan. So, ito na ang ating ube puto cake with salted egg. 10 minutes. Takpan natin. And then, ayusin naman natin o lutuin natin ang ating pansit malabon. Tingnan nyo guys kung gaano ka-fluffy and gaano ka-soft. Okay guys, time check 9:20 ng umaga. So si daddy kumakain na ng breakfast. Ang kanyang ulam ay bacon. Tapos na kumain si Bunso. Tikman natin ang ating puto cake. Ayan. Tingnan nyo kung gaano kalambot guys. Mainit-init pa yan guys. Umuusok-usok pa. Meron din tayo ditong yema frosting. Lagyan natin ng yema frosting yan. Ayan, tingnan nyo guys. Ready? Para sa inyo ang unang subo. Napakasarap. Ito ang ating homemade yema frosting. Lalagyan ko sana ng cheese, kaso lang guys, naubos na tayo ng cheese. Meron pa akong isang pafete doon, pero ayaw ko siyang buksan. Dahil hindi naman natin magagamit ng buong buo. Pero ayan siya guys. Very, very soft. Yummy. Okay guys, tikim pa tayo ng isang piraso. So ito na guys ang ating breakfast na lang for today. Gusto ko sana mag-fasting, pero hindi ko siya ma-resist guys. Napakasarap talaga. Talagang ube lover ako guys. Anything na with ube, paborito natin yan. Perfect din tong pangbaon. Para lang siyang cupcake, guys. So, baka bukas, dahil tayo ay may work na, magbaon tayo nito sa trabaho. Para iwas gastos. Pantawid gutom lang, guys. Ayan, tigil na tayo sa 2 piraso. Ito ay handa ni Katay. Perfect na kapalos ng kape, guys. Okay guys, tapos na tayo sa ating first luto of the day. Ito na ang ating ube puto cake. Yung iba guys ay plain. And then ito naman yung may mga salted egg. So ito ang ating breakfast. 2 plain, tapos nilagyan natin ng ating ube yema frosting. And then tinikman din natin ng merong salted egg. Masarap sila parehas guys. Dahil tayo ay ube lover, wala tayong pipiliin dyan. Parehas silang masarap at napakalambot. Ating shrimp para sa ating pansit malabon. Nakapagluto na rin tayo ng egg para sa ating toppings. Luto na din ang ating palabok. So, wala na tayong masyadong gagawin guys. Dahil yung ating namang ribs and spare ribs ay, baby back ribs pala, ay na pressure cooker ko na at na-marinate na natin. Mabilis na lang maluto yan sa ating air fryer. Tapos ang last ay ang ating kare-kare. So, yun lang ang ating handa for today. Yung mga leftovers nito guys, obviously ay pagkain namin bukas. Dahil tayo ay back to work na, hindi na ako makakapagluto guys. So, perfect yan dahil hindi naman natin makukonsume lahat ng ating handa for today. Okay guys, balikan ko kayo ulit mamaya. Maghuhugas muna tayo ng ating kusina, ng mga pinagagamitan. Dahil si ate ay tulog pa, hindi pa natin maisa lang sa ating dishwasher yung mga kalat. So, dahil ngayon ay linggo, 2 silang mag-unload. Yung itaas na unload na ni Bunso. Yung lower part naman ay hindi pa dahil si ate ang gagawa niyan. So, ito na yung mga kalat natin dito sa kitchen. So, inayos ko lang siya on the side. Para mamaya kapag nalinis na ito ni ate, pwede natin isa lang yan dyan. Hugasan din natin ang ating steamer bago natin itabi, syempre. So, ito hina-handwash ko to. Hugasan na natin para wala tayong masyadong tambak sa ating kitchen sink. Dahil mahirap kumilos kapag madumi ang ating kusina.
Okay guys, ito na ang ating palabok from Jollibee. Charot lang. Ito na ang ating pansit malabon guys. Lagyan na natin yan ng hard-boiled egg. Pansit palabok From Jollibee. Bakit ka natatawa? Joke only yan guys. So, lagyan natin ng toppings na hard-boiled egg. Excited na tayong pansit palabok from Jollibee. Ayan guys. Napakabango at napakasarap. So ayan. Lagyan din natin ng shrimp. Ito na yung ating shrimp. Ito guys ay hindi natin in-overcook. Ayan guys, lagyan na natin ng shrimp ang ating palabok.